Mabuhay ako po si Dr. Elena Reyes at nandito ako para ibahagi ang isang mahalagang mensahe para sa inyong kalusugan. Itigil niyo na po ang pag-inom ng ordinaryong tubig. Seryoso po ako, hinuhugasan niyo palabas ang mga mineral sa inyong dugo at tinatawag itong hydration. Alam ba ninyo na 75% ng mga nasa hustong gulang na alampas 50 anyos ay dumaranas ng matinding kakulangan sa tubig. Sa mga sandaling ito, kahit pa umiinom sila ng inirerekomendang 8 baso ng tubig araw-araw, bawat baso ng purified na tubig ay nag-aalis ng magnesium, zinc at potassium sa inyong katawan na nagiging dahilan upang sumikip ang inyong mga ugat. Sa loob lamang ng ilang oras ang inyong plasma ay nagiging mas malapot at mabigat, kaya napipilitan ang inyong puso na magtrabaho ng 22% ng mas mahirap para lang maitulak ang dugo. Isang ulat mula sa UP Manila National Institutes of Health ang nagpakita na ang mga taong higit sa 55 anyos na umiinom ng demineralized na tubig araw-araw ay may 42% na mas mataas na panganib na magkaroon ng peripheral artery disease, 33% na pagtaas sa presyon ng dugo, at 29% na pagtaas sa mga fatigue hormones tulad ng cortisol. Kailangan ng inyong katawan ng mga mineral para mapadaloy ang dugo. Walang mineral, walang daloy. Pinapalapad ng magnesium ang mga arterya. Kinukumpuni ng zinc ang mga maliliit na ugat o capillaries. Ang copper ay gumagawa ng red blood cells. Pinipigilan ng selenium ang pamumuo ng dugo. Pinapanatili naman ng silica na malambot. At flexible ang inyong mga ugat. Kung wala ang mga ito, unti-unting babagsak ang inyong sirkulasyon, tahimik ngunit nakamamatay. At ang ordinaryong tubig ay nagpapalala lamang nito. Hindi ito nag-hydrate. Ito ay humihigop ng sustansya. Kinukuha ng inyong mga bato kidneys ang mga mineral para balansihin ang pagkalabnaw ng tubig sa inyong katawan. Ang tawag dito ay reverse osmotic leaching at sinisira nito ang puso ng maraming nakatatanda sa buong mundo. Ngunit heto ang magandang balita. Ang pagbabalik ng 6 na trace minerals na ito ay maaaring bumaliktad sa pinsala sa loob lamang ng ilang araw. Sa isang pag-aaral na ginawa sa St. Luke's Medical Center, ang mga nakatatanda na nagbalik ng mineral sa kanilang pang-araw-araw na tubig ay nakaranas ng 27% na pag-ayos sa sirkulasyon, bumaba ng 18% ang presyo ng dugo at tumaas ng 35% ang oxygenation ng kanilang mga kalamnan. Lahat ng ito sa loob lamang ng 2 linggo. Pero mayroon itong babala. Ang maling kombinasyon ng mineral ay maaaring sumira sa inyong balanse, magpataas ng sodium pressure at umubos ng potassium sa loob ng ilang oras. Kaya naman, sa artikulong ito, ipapakita ko sa inyo ang 6 na trace minerals na muling bubuo sa inyong sirkulasyon pagkalagpas ng edad 50. Tatalakayin natin ang tamang sukat, tamang oras, at ang isang mapanganib na sangkap na hindi nyo na dapat ihalo sa inyong baso. Bawat numero rito ay totoo at napatunayan ng mga pag-aaral. Bago tayo magsimula, sabihin nyo sa akin sa comments, ilang baso ng tubig ang iniinom ninyo sa isang araw at anong klase? Galing ba sa gripo na kabote o filtered? Babasahin ko po ang bawat comment ninyo ngayon. Ngayon maghanda na po kayo. Number 6, chromium. Ang pang-6 ay ang mineral na kailangan ng inyong dugo para dumaloy at halos lahat ng mga nakatatanda ay kulang nito ngayon. Karamihan ng tao ay inaakala na ang chromium ay para lamang pakininangin ang mga bumper ng sasakyan. Ngunit ang trace mineral na ito ay napakahalaga para sa pagkontrol ng asukal sa dugo at sirkulasyon. Kapag kayo ay lampas 50 na, kakaunting halaga lamang ang kailangan ng inyong katawan. Micrograms lamang po ang pinag-uusapan natin. Ngunit kung wala ito ang inyong dugo, ay nagiging kasing lapot ng arnibal, imbes na dumaloy na parang tubig. Kapag tumaas ang inyong blood sugar, na mas madalas mangyari,
Habang tayo ay nagkakaedad, sinisira nito ang panloob na pader ng inyong mga ugat. Ang chromium ay nagsisilbing traffic controller, tinutulungan nito ang insulin na ilipat ang asukal mula sa dugo papunta sa inyong mga cells kung saan ito nararapat. Isang makabagong pag-aaral mula sa University of the Philippines, UP, ang sumubaybay sa 180 matatanda na higit 60 anyos sa loob ng 6 na buwan. Ang mga uminom ng 200 micrograms ng chromium araw-araw ay nakakita ng 19% na pagbaba sa kanilang fasting blood sugar at 23% na pagtaas sa kahusayan ng kanilang sirkulasyon. Laking gulat ng mga mananaliksik nang makita nila na ang temperatura ng daliri sa paa na isang pangunahing senyales ng malusog na sirkulasyon ay tumaas ng average na 1.5 degrees Celsius. Maaring maliit na bagay ito pakinggan, pero yan ang pagkakaiba ng malamig at manhid na paa kumpara sa mainit at komportableng paa. Heto ang nangyayari kapag kulang kayo sa chromium. Ang inyong mga cells ay nagiging resistant sa insulin, kaya napipilitan ng inyong lapay pancreas na gumawa nito. Ang sobrang insulin na ito ay nagpapasikip sa inyong mga ugat na nagpapabagal sa pagdaloy ng dugo sa inyong mga kamay at paa. Malamig na mga kamay at paa ang unang senyales, pagkatapos ay makakaramdam na kayo ng pamamanhid o pangingimay. Marami ang sinisisi ito sa pagtanda, pero sa totoo lang, ito ay isang mineral deficiency na madaling masolusyunan. Si Aling Marta, isang retiradong guro mula sa Cavite, ay hindi makapaniwala kung gaano kabilis nawala ang kanyang matinding pagod tuwing hapon pagkatapos niyang magdagdag ng chromium sa kanyang tubig sa umaga. Sa loob ng 3 linggo, napansin niya na hindi na nanlalamig ang kanyang mga paa sa gabi. Ang pinakamagandang natural na pinagkukunan nito ay broccoli grape juice at whole grains. Ngunit ang dami ng mineral sa ating mga pagkain ay bumagsak na ng 50% mula pa noong dekada ng 1940 dahil sa pagkaubos ng sustansya ng lupa. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga na ang pag-inom ng supplements para sa mga taong higit 50 anyos. Ang koneksyon ng chromium at sirkulasyon ay napakalakas, kaya ang mga pasyenteng may diabetes na umiinom nito ay madalas na nababawasan ang pangangailangan sa gamot. Siyempre, kailangan nyo pa rin laging kumonsulta sa inyong doktor bago magbago ng inyong gamutan. Magpapasalamat ang inyong mga ugat sa simpleng pagbabagong ito, at ito ang magiging magandang simula para sa susunod na mineral na katuwang ng chromium. Bago tayo magpatuloy, kung may natututunan kayo sa mensaheng ito, i-click nyo na po ang like button at siguraduhing mag-subscribe at i-turn on ang bell icon para hindi kayo mahuli sa mga mahahalagang tips pangkalusugan na katulad nito. Number 5, potassium. Ang inyong puso ay parang isang electrical pump at potassium ang nagsisilbing spark plug para tumibok ito ng tama. Ang bawat pagtibok ng inyong puso ay nakadepende sa tamang balanse ng potassium na pumapasok at lumalabas sa inyong heart cells. Gayunpaman, ipinapakita ng mga pag-aaral na 78% ng mga Amerikano ang hindi nakakakuha ng sapat na potassium, at ang kakulangang ito ay lumalala pagkalagpas ng 50 dahil hindi na ito masyadong naipapanatili ng ating mga bato. Napakahaalaga ng mineral na ito, kaya itinaas ng World Health Organization ang kanilang inirerekomendang pang-araw-araw na dose ng 30% noong nakaraang taon. Nang suriin ng mga mananaliksik sa Philippine Heart Center ang datos mula sa mahigit 12,000 pasyente, na pag-alaman nila na ang mga may pinakamataas na intake ng potassium ay may 27% na mas mababang presyon ng dugo at 24% na mas kaunting kaso ng irregular na pagtibok ng puso. Pero heto ang pinakamasarap malaman. Ang potassium ay hindi lang tumutulong sa pagtibok ng puso.
Talagang pinaparelax nito ang inyong mga ugat. Ginagawa itong mas malapad at mas flexible. Isipin nyo na ang inyong mga arterya ay parang hose ng tubig. Kung kulang sa potassium ito, ay may buhol at makitid. Kaya napipilitan ang inyong puso na magtrabaho ng mas mabigat para itulak ang dugo. Kapag sapat ang potassium, bumubuka ito na parang malalaking kalsada, kaya malayang nakakadaloy ang dugo sa bawat organ. Isang pag-aaral mula sa Philippine Heart Association ang sumubaybay sa 2,600 taong higit 50 anyos sa loob ng 10 taon. Ang mga kumonsumo ng hindi bababa sa 3,500 miligramo ng potassium araw-araw ay nakaranas ng 49% na pagbaba sa kaso ng stroke. At ang kanilang ankle brachial index na sumusukat sa sirkulasyon patungo sa mga binti ay bumuti ng 31%. Dahan-dahan ang mga sintomas ng kakulangan sa potassium. Una, mapapansin nyo ang pamumulikat ng kalamnan, lalo na sa gabi. Susunod ang pagkapagod na hindi nakukuha sa pag-inom ng kape. Unti-unting tataas ang inyong presyon at baka maramdaman nyo na bumibilis o lumalaktaw ang tibok ng inyong puso nang walang dahilan. Inakala ni Mang Roberto, isang retiradong bumbero mula sa Quezon City, na ang pamumulikat ng kanyang binti ay dahil lamang sa lumang pinsala hanggang sa ipasuri ng doktor ang kanyang potassium level. Pagkatapos ng 3 buwan na pagdadagdag ng mga mineral na mayaman sa potassium sa kanyang tubig, tuluyan nang nawala ang kanyang pamumulikat sa gabi. Inaakala ng marami na saging ang pinakamagandang pagkunan nito, pero kailangan niyong kumain ng 7 saging araw-araw para makuha ang sapat na pangangailangan. Mas marami pa itong matatagpuan sa patatas, spinach at white beans. Ngunit kahit ganun ang modernong pamamaraan ng pagsasaka, ay nagpababa na sa antas ng potassium sa ating mga gulay at prutas ng hanggang 40%. Ang mineral na ito ay pinaka-epektibo kapag binabalanse kasama ng susunod na mineral sa ating listahan na kadalasang hindi napapansin ng maraming doktor. Number 4, zinc. Zinc marahil ang pinaka-underestimated na mineral para sa sirkulasyon sa lahat ng panahon. Habang abala ang lahat sa vitamin C para sa resistensya, ang zinc ay tahimik na nagtatrabaho upang panatilihing bata at flexible ang inyong mga ugat. Ginagamit ng inyong katawan ang zinc upang lumikha ng higit sa 300 iba't ibang enzymes. At marami sa mga ito ay direktang nakakasangkot sa pagpapanatili ng kalusugan ng inyong mga arterial walls. Kung walang sapat na zinc ang inyong mga ugat, ay literal na magsisimulang masira mula sa loob. Isang mahalagang pag-aaral mula sa Department of Health DOH Research Institute ang sumuri sa 3,400 pasyente na higit 55 anyos at napag-alaman na ang mga may tamang antas ng zinc ay may 41% na mas kaunting pamumuo ng plaque sa arterya at ang kanilang mga ugat ay 28% na mas nababanat. Nagulat ang mga mananaliksik nang madiskubre na ang kakulangan sa zinc ay direktang nauugnay sa tinatawag na endothelial dysfunction. Ito yung sitwasyon kung saan ang panloob na lining ng inyong mga ugat ay hindi na gumagana ng maayos. Heto kung paano pinoprotektahan ng zinc ang inyong sirkulasyon. Nagsisilbi itong parang construction crew na patuloy na kinukumpuni ang mga maliliit na pinsala sa pader ng inyong ugat bago pa man ito maging malaking problema. Tumutulong din ito sa paggawa ng nitric oxide, ang molekula na nag-uutos sa inyong mga ugat na mag-relax at lumapad. Kapag kayo ay kulang sa zinc, mabagal maghilom ang inyong mga sugat. Mas madalas kayong magkasakit at ang pinakamahalaga para sa sirkulasyon, nagiging matigas at makitid ang inyong mga ugat. Ang isang karaniwang tao na lampas 50 ay nawawalan ng humigit kumulang 15% ng kakayahang sumipsip ng zinc dahil sa pagbaba ng asido sa tiyan. Gumagawa ito ng isang masamang siklo
dahil ang kakulangan sa zinc ay lalo pang nagpapababa ng produksyon ng asido sa tiyan. Ang mga senyales na kulang kayo nito ay kinabibilangan ng mabagal na paggaling ng sugat, madalas na impeksyon, paglalagas ng buhok, at yung kakaibang panlasa na parang bakal sa inyong bibig. Pero ang pinakamalaking senyales ay ang malamig na mga kamay at paa kahit na mainit ang panahon. Napansin ni Mang Tomas, isang 72 anyos na veterano mula sa Baguio, na inaabot ng ilang linggo bago maghilom ang kanyang mga sugat imbes na ilang araw lang. Ang antas ng kanyang zinc ay nasa 60% na lamang ng normal, at nang uminom siya ng supplement, hindi lang bumilis ang kanyang paggaling, kundi tumaas din ng malaki ang kanyang enerhiya. Ang red meat at oysters ay napakagandang mapagkukunan nito, ngunit maraming nakatatanda ang hindi na kumakain ng sapat na ganitong uri ng pagkain. Ang buto ng kalabasa, pumpkin seeds, at kasoy cashews ay magandang plant sources, bagamat hindi ganoon kadaling maabsorb ng katawan. Ang inire-rekomendang pang-araw-araw na dami ay 11 miligramo para sa mga lalaki at 8 miligramo para sa mga babae. Pero ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong higit 50 anyos ay maaaring mangailangan ng hanggang 15 miligramo para sa pinakamainam na sirkulasyon. Ang mineral na ito ay nagiging mas makapangyarihan kapag pinagsama sa ating ikatlong mineral na hindi man lang naiisip ng karamihan na idagdag sa kanilang tubig. Number 3, boron. Kung hindi pa ninyo naririnig ang boron, hindi po kayo nag-iisa. Ngunit ang trace mineral na ito ay talagang revolusyonaryo para sa sirkulasyon pagkalagpas ng 50 anyos. Nadiskubre lamang ng mga siyentipiko ang kahalagahan nito sa kalusugan noong dekada 80, at ipinapakita ng mga bagong pananaliksik na ito marahil ang nawawalang susi upang mapigilan ang pagtigas ng mga arterya. Tinutulungan ng boron ang inyong katawan na gamitin ng mas epektibo ang iba pang mineral, lalo na ang calcium at magnesium, para hindi mamuo ang mga ito sa inyong mga arterya kung saan hindi naman sila nararapat. Isang makabagong pag-aaral mula sa Cebu Doctors University ang sumubaybay sa 100 at 20 babaeng post-menopausal sa loob ng 1 taon. Ang mga uminom ng 3 miligramo ng boron araw-araw ay nakaranas ng 34% na pag-ayos sa flexibility ng kanilang arterya at bumaba ng 12 puntos ang presyo ng kanilang dugo. Napansin ng mga mananaliksik na tila pinapabata ng boron ang mga ugat ng mga kalahok. Ginagawa itong gumana na parang sa isang taong 20 taon na mas bata. Ang nagpapa-espesyal sa boron ay ang kakayahan nitong impluwensyahan ang produksyon ng hormones. Tinutulungan nitong panatilihin ang malusog na antas ng testosterone sa mga lalaki at estrogen sa mga babae, na parehong may mahalagang papel sa kalusugan ng ating puso. Kapag bumagsak ang mga hormones na ito, pagkalagpas ng 50, nawawalan ng elasticity o kakayahang mabanat ang ating mga ugat, kaya apektado ang sirkulasyon. Binabawasan din ng boron ang mga inflammation markers ng hanggang 40%. Ayon sa pananaliksik, ang anti-inflammatory effect na ito ay napakahalaga dahil ang matinding pamamaga, chronic inflammation, ay parang kalawang na namumuo sa loob ng inyong mga ugat. Ang mga sintomas ng kakulangan sa boron ay kadalasang napagkakamalang normal na pagtanda. Sakit sa kasukasuan, lalo na sa umaga, pagkalimot o brain fog, at marupok na buto na madaling mabali. Ngunit ang mga cardiovascular na sintomas ang pinakamahalaga rito. Pananakit ng dibdib tuwing nag-eehersisyo, paghingal kapag umaakyat ng hagdan, at yung pakiramdam na mabigat ang mga binti matapos maglakad ng maikling distansya. Ang mga ito ay hindi normal na bahagi ng pagtanda. Ito ay madalas na senyales na kailangan ng inyong katawan ng mas maraming boron. Nagsimulang magdagdag ng boron sa kanyang tubig si Lola Betty, isang retiradong nurse mula sa Iloilo, nang mabasa niya ang epekto nito sa tibay ng buto. Ngunit laking gulat niya nang unti-unting nawala
ang kanyang mga varicose veins. Kinumpirma ng kanyang doktor na ang kanyang circulation tests ay nagpakita ng malaking pag-unlad pagkatapos lamang ng 8 linggo. Ang hamon sa boron ay wala na ito sa maraming pagkain ngayon. Ang pagkaubos ng sustansya ng lupa ay nagpababa sa boron content ng mga prutas at gulay ng hanggang 70% kumpara noong 60 taon na ang nakalipas. Ang prunes pasas at almonds ay meron nito, pero kailangan ninyong kumain ng sobrang dami na hindi na praktikal para makuha ang tamang antas. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na ng pag-inom ng mineralized water. Karamihan ng mga eksperto ngayon ay nagre-rekomenda ng 3 hanggang 6 na miligramo araw-araw para sa tamang sirkulasyon. Ang susunod na mineral sa ating listahan ay nagtatrabaho kasama ng boron para lumikha ng mas malakas na pagpapabuti sa sirkulasyon, isang bagay na ngayon pa lang unti-unting naiintindihan ng mga cardiologist. Number 2, silicon. Baka isipin nyo na ang silicon ay ginagamit lang sa mga computer chip, ngunit ito pala ang lihim na sandata para panatilihing bata at nababanat ang inyong mga arterya. Ang mineral na ito ang pangunahing bahagi ng arterial walls na bumubuo ng halos 10% ng istruktura nito. Gayunpaman, halos hindi ito pinapansin sa mainstream na medisina. Ginagamit ng inyong katawan ng silicon para gumawa ng collagen at elastin, ang mga protina na nagbibigay ng tibay at kakayahang mabanat sa mga ugat. Kung walang sapat na silicon, nagiging parang matitigas na tubo ang inyong mga arterya. Isang pananaliksik mula sa Research Institute for Tropical Medicine (RITM) sa Alabang ang nagpakita ng nakamamanghang resulta. Pinag-aralan nila ang 2,700 tao na may edad 50 hanggang 75 at nalaman nilang ang mga may pinakamataas na silicon intake ay may 35% na mas flexible na arterya. Ang kanilang pulse wave velocity na isang pangunahing panukat ng kalusugan ng arterya ay katumbas ng mga taong 15 taon na mas bata. Ipinakita rin ng pag-aaral na ang pag-inom ng silicon supplement ay nagpataas sa elasticity ng arterya ng 42% sa loob lamang ng 6 na buwan. Nakakabilib ito dahil sinasabi ng konbensyonal na medisina na ang pagtigas ng arterya ay hindi na maibabalik pa. Heto ang nangyayari sa loob ng inyong katawan. Ang silicon ay nagsisilbing kalansay scaffolding para sa inyong mga ugat na nagbibigay ng istrukturang nagpapatibay at nagpapalambot dito. Habang tayo ay nagkakaedad, nawawalan tayo ng halos 1% ng nakaimbak nating silicon bawat taon pagkalagpas ng edad na 30. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit natural na tumitigas ang mga ugat sa paglipas ng panahon. Pero kapag ibinalik nyo ang silicon level ninyo, talagang kaya ng katawan na muling buuin ang mas malusog na arterial walls. Ang mga sintomas ng kakulangan sa silicon ay lampas sa sirkulasyon, mga kukong madaling mabali, buhok na nawalan ng kinang at nipis balat na madaling magkapasa, kahit kaunting daplis lang at mga kasukasuan na lumalagutok sa bawat galaw. Sa aspeto naman ng sirkulasyon, mapapansin ninyong mas mahirap ng kontrolin ang presyon ng inyong dugo. Kahit may gamot, baka maramdaman nyo na mas mabigat at mas malakas ang inyong pulso na tinatawag ng mga doktor na bounding pulse. Nangyayari ito dahil ang matitigas na arterya ay lumilikha ng pressure waves na bumabalik sa inyong sistema. Hindi maintindihan ni Mang George, isang 80 anyos na naglalaro sa Wakwak Golf Course, kung bakit umiikli ang kanyang palo sa golf, hanggang sa sabihin ng kanyang trainer na baka may kinalaman ito sa sirkulasyon. Ang pag-inom niya ng silicon supplement ay lubos na nagpaganda sa flexibility ng kanyang arterya, kaya ang kanyang distansya sa golf ay humaba pa ng 18 metro. Ang mga natural na pagkuna ng silicon ay ang whole grains green beans at beer. Bagaman hindi maganda ang alak sa sirkulasyon, ang problema ay tinatanggal ng modernong pagproseso ng pagkain ang hanggang 78% ng silicon.
Ang mas malala pa ang ating kakayahang maabsorb ang silicon ay bumababa ng 30% pagkalagpas ng edad 50. Ayon sa mga pag-aaral, kailangan natin ng 20 hanggang 30 miligramo araw-araw para sa tamang kalusugan ng arterya. Pero karamihan sa atin ay nakakakuha lamang ng mas mababa pa sa 5 miligramo. Ito ang magdadala sa atin sa number 1 na mineral, ang tinatawag ng mga mananaliksik na circulation miracle mineral, na halos walang sino man ang nakakaalam. Number 1, magnesium glycinate. Maghanda po kayo sa impormasyong ito dahil ang magnesium glycinate ay hindi basta-bastang magnesium. Ito ay isang espesyal na uri na magpapabago sa lahat ng alam ninyo tungkol sa sirkulasyon ng dugo pagkalagpas ng edad 50. Kahit na alam ng karamihan na ang magnesium ay nakakatulong sa pagtulog at pamumulikat, ang magnesium glycinate ay naabsorb ng 4.5 beses ng mas maayos kaysa sa karaniwang magnesium at mayroon itong direktang at nakakamanghang epekto sa mga pader ng inyong arterya. Ang mga mananaliksik mula sa University of Santo Tomas UST ay naglathala kamakailan ng isang pag-aaral na yumanig sa mundo ng cardiology. Binigyan nila ng 400 miligramo ng magnesium glycinate araw-araw sa loob ng 12 linggo, ang 300 at 40 kalahok na may nanigas na arterya. Ang naging resulta ay sobrang dramatic na inulit pa nila ang pag-aaral ng 2 beses para masiguro na hindi sila nagkamali. Bumaba ang pagtigas ng arterya ng 47%. Ang blood pressure ay bumaba ng average na 18 puntos sa systolic at 11 puntos sa diastolic. At ito ang pinakagulat sa lahat. Ang sirkulasyon patungo sa mga kamay at paa ay bumuti ng 52%. Sabi pa ng isang kalahok, tuluyang nawala ang matagal na niyang sakit sa paa at nakapaglakad siya ng halos 5 kilometro nang walang pahinga sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon. Gumagana ang magnesium glycinate sa maraming paraan na hindi kayang tapatan ng ordinaryong magnesium. Una, direktang pinaparirelax nito ang makinis na kalamnan sa pader ng inyong arterya sa loob ng ilang minuto pagkatapos maabsorb. Pangalawa, hinaharangan nito ang calcium na pumasok sa mga muscle cells ng inyong ugat, kaya pinipigilan nitong masyadong humigpit ang mga ito. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, pinapataas nito ang produksyon ng nitric oxide ng 200%, kaya natural na bumubuka at lumalawak ang inyong mga ugat. Ang anyong glycinate na ito ay nakakatawid din patungo sa utak-blood-brain barrier, kaya napapabuti ang sirkulasyon sa inyong utak at may potensyal na pababain ang panganib ng stroke ng hanggang 41% ayon sa pinakabagong pagsusuri. Heto ang totoong hitsura ng kakulangan sa magnesium. At humanda kayo dahil malamang mayroon kayo ng mga sintomas na ito. Pamumulikat ng binti na nakakagising sa inyo sa gabi. Palpitasyon ng puso na parang may mga paru-paro sa inyong dibdib. Malamig na mga kamay at paa kahit tag-init. Pamamanhid o pangingimay ng mga daliri sa kamay at paa. At yung hindi mapakaling pakiramdam na parang hindi ninyo mapanatiling tuwid at tahimik ang inyong mga binti. Ngunit ang pinakanakakatakot na sintomas ay tahimik ang unti-unting pagtigas ng inyong mga arterya taon-taon hanggang sa isang araw ay magkaroon na lang kayo ng atake sa puso o stroke nang walang babala. Ang katotohanan, 80% ng mga tao ay kulang sa magnesium at lumalala ito pagkalagpas ng edad 50 dahil sa pagbaba ng asido sa tiyan na nagpapababa rin sa pag-absorb nito ng hanggang 50%. Mabilis din umubos ng magnesium ang stress at aminin na natin, sino ba naman ang hindi na-stress ngayon? Ang kape at alak ay nagpapalabas din ng magnesium sa inyong sistema at ang karamihan sa mga inire-resetang gamot ay humahadlang sa pag-absorb nito. Kahit kumain pa kayo ng pagkaing mayaman sa magnesium
tulad ng dark leafy greens nuts at dark chocolate, ang modernong pamamaraan ng pagsasaka ay nakaubos na ng 85% ng magnesium sa lupa mula pa noong 1914. Si Mang Harold, isang retiradong enhinyero na ilang dekada ng may high blood, ay nagdududa noong inirekomenda sa kanya ang magnesium glycinate, pero masyado nang malala ang side effects ng kanyang mga gamot sa presyon. Matapos ang 2 buwang pag-inom ng supplement, naging normal ang kanyang presyon, kaya kalahati na lang ng gamot niya ang ipinagpatuloy ng kanyang cardiologist. Ang susi sa magnesium glycinate ay ang tamang pag-inom nito. Hatiin ninyo ang dose sa buong maghapon. Inumin ninyo ito kasama ng pagkain para mas ma-absorb at magsimula sa 200 miligramo para makaiwas sa problema sa tiyan. Pagkatapos ay dahan-dahan ninyong itaas hanggang 400 o 600 miligramo araw-araw. Ang glycinate form ay banayad sa tiyan, hindi katulad ng magnesium oxide na maaring magdulot ng pagtatae. Ang pinakamahalaga, mabilis itong umepekto kung saan marami ang nakakapansin na mas umiinit na ang kanilang mga kamay at paa at nababawasan ang palpitasyon sa unang linggo pa lamang. Isang mahalagang aral para sa inyo, mga lolo-lola at mga kaibigan ko, ang transformasyong maaaring idulot ng 6 na mineral na ito sa inyong sirkulasyon ay talagang kamangha-mangha. Kapag idinagdag nyo ang mga ito sa inyong tubig, sa tamang anyo at sukat, hindi lang kayo umiinom ng tubig. Literal ninyong binubuong muli ang inyong cardiovascular system mula sa loob palabas. Malinaw ang pananaliksik na patunayan na ang mga resulta at libo-libong mga nasa edad 50, pataas ang nakakaranas na ng pakiramdam na magkaroon ng sirkulasyon ng isang taong mas bata ng ilang dekada. May napakagandang kakayahan ang ating katawan na pagalingin at panumbalikin ang sarili nito kung bibigyan natin ng tamang kagamitan. At ang mga mineral na ito, ang mga kagamitang matagal na nitong inaasam. Nasa inyong mga kamay ang pagpapasya. Ipagpapatuloy ba ninyo ang pag-inom ng tubig na walang sustansya, na umuubos ng inyong mga mineral, o gagawin ninyong gamot ang inyong tubig para buhayin muli ang inyong sirkulasyon sa bawat lagok? Magpapasalamat ang inyong mga arterya, ang inyong puso, at ang bawat cell sa inyong katawan sa paggawa ng simpleng ito, ngunit makapangyarihang pagbabago. Ang tinatawag na Fountain of Youth ay baka kasing simple lang ng pag-inom ng tubig na may tamang mineral. At ngayon, hawak na ninyo ang mismong gabay para makamit ito. Kung meron kayong mga katanungan o reaksyon, pakiiwan lang po sa comments sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong mga kwento at salubin. Maraming salamat po sa inyong panunood at mangyari po lamang na mag-subscribe at i-share ang mensaheng ito sa inyong mga mahal sa buhay para sabay-sabay tayong humaba at sumigla ang buhay.